Isang mapagpalang araw po ng Huwebes, April 23, 2026. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please huwag niyo muna kakalimutan ho na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update po natin, ito makinig ho kayo. Wala po tayong anumang bagyo ngayon na monitor sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dinoble check natin yung ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. Ito ipa-flash ko sa screen. At kung makikita ho ninyo sa ating screen, dito po sa ating nakikita sa week 2 natin, no? Sa April 27 hanggang sa May 3, kung makikita ho ninyo, meron dalawang sama ng panahon dyan, dalawang LPA. At ito po ay nasa low chance na category para maging tropical depression or mahinang bagyo. Hindi naman nabago sa atin kahit tag-init, meron talagang bagyong nabubuo, lalo na yung Super Typhoon Sinlaku. Salamat sa Diyos at hindi yun pumasok sa ating bansa. Eto may panibago tayong nakikita sa forecast track. Ang tanong sa atin, eto ba ay magiging malakas na bagyo kagaya ng Super Typhoon Sinlaku? Upon checking po sa ating pinaka-update and doon din sa ating advanced weather system and forecast, hindi po ito nakikita na magiging malakas na bagyo. Mataas din ng tsansa sa mga susunod na mga araw pwedeng malusaw po ito. Pero kung ito po pumasok sa loob ng ating par bilang isang low pressure area, nasa low chance ito para maging isang ganap na bagyo. Hindi naman ito banta sa ngayon at wala ding direktang epekto, pero maging handa at maging alerto po tayo. Ngayon din po inanunsyo ng Pag-asa ang El Nino season na sa ating bansa at meron nga Super El Nino na tinatawag. So meaning to say, etong Super El Nino ay mas mahabang tag-init po sa ating bansa and usually kayang tumagal yan ng ilang buwan. At alam naman natin pagdating ng June, July and yung bare months, yun po yung tag-ulan natin, pwedeng madelay po ang tag-ulan dahil dito sa tinatawag na Super El Nino. Ang Super El Nino is yung epekto ho niyan, pwedeng mag-create yan ng mga malalakas po na mga bagyo kapag naging rainy season na o tag-ulan season na tayo dahil so sobrang init sa lupa. Yun po yung moisture na nabubuo kaya nagkaka-develop yan ng mga kumpol na kaulapan, no? Sana ho, medyo klaro tayo dun sa simple explanation ko, madali lang naman maunawaan. So eto po, dito naman tayo sa atin pong tinatawag na forecast weather condition. Actually, meron lamang tayong dalawang weather system na nakakaapekto ngayon sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Ito po sa forecast weather condition natin sa area po ng Metro Manila, dyan po sa may Calabarzon, sa may Mimaropa, Bicol region, Visayas at Mindanao, patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms bandang hapon po ito at sa gabi. Yun po ay dahil sa easterlies o yung maalinsangan o mainit na hangin na nanggagaling huyan sa may karagat ng Pasipiko. Ito bang easterlies ay magiging banta ba o ito ba'y laging nagpapaulan? Hindi po ito laging nagpapaulan. Ang isa sa nagiging epekto po ng easterlies ay etong localized thunderstorms. And ang parte na nalalabing bahagi na Luzon, Visayas and Mindanao na hindi ko nabanggit, may mga tsansang magkaroon ng maulap ng kalangitan at mga pag-ulan sa hapon at sa gabi dahil sa local thunderstorms. Ang sinasabi natin dito, mga kababayan ko, kahit po nasa summer season tayo, sobrang tag-init talaga. Actually, umaabot ng 40 degree hanggang 50 degrees yung mga lugar na sobrang naapektuhan ng heat index, yung mga maiinit na panahon. Nakakaranas pa yan ng mga pag-uulan. Kaya yung mga kababayan ko dyan na ang sinasabi bakit daw walang pag-uulan sa kanila, alam nyo, okay na rin na wala masyadong pag-uulan kasi talagang nung nakaranas tayo ng bugso ng pag-uulan dahil sa mga localized thunderstorms. Bumaha yung ibang parte ng ating bansa dahil sa hindi nga po handa na bigla ang pag-uulan. Kaya nga sinasabi ko kapag tag-init, itong nasa El Nino season tayo, ang kinakailangan lamang nito maging hydrated tayo, i-enjoy lamang natin, no? Yung ibang mga palayan, mga pananim, tuyot na, pero huwag kayong mag-alala. Sa bandang hapon naman, may mga chance ng mga pag-uulan, localized thunderstorms po, no? Kaya huwag kayong mag-alala. May ibsan din yung init, no? At makakaranas din ng mga pag-ulan. Kailangan lamang maging alerto tayo. Uulitin ko, dalawang weather system lamang tayo ngayon, easterlies at localized thunderstorms. Wala ho tayong anumang bagyo na minomonitor na paparating sa ating bansa, pero merong LPA sa April 27 hanggang sa May, no?
April, May, May 3, dyan po natin nakikita. Maging handa at maging alerto tayo. Yan po muna ang update natin.